Okay, and this is our special episode 3755, 3756 at saka 3757. O yan. Aalamin natin ngayon na nahuhulog dyan na nga kayo. Okay. Aalamin natin ngayon, 'di ba? Kung ano yung mga confessions meron sa mga mahal ninyo sa buhay. Kasi yung mahal ninyo sa buhay, hindi lang din naman ito karelasyon mo. Kundi pwedeng magulang mo, kaibigan mo, um, kagrupo, katrabaho, kaklase, no? Kasama sa kung saan-saan. Okay? So, eto na. Kukuha tayo dito ng tatlo. Una, soon ang sinabi, 'di ba? Our reunion is imminent and I am doing what I can to be ready for you. I am working hard and I myself to be a better provider and I hear your call for me and coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. Napaka-sweet naman. Siguro naririnig niya yung tawag ng puso mo, no? Relax tayo. Pangalawa, transparency. Ito You see the real me, that's why I can't hide anything from you and I struggle sometimes to look you in the eyes. You see right into my soul and that makes me more vulnerable. O, di ba? Ang ganda. Pangatlo, opening up. Nako. I am getting ready to say what's in my heart, and I know that it is love. It's a true, unconditional, and everlasting kind of love. I want you to know I am trying to open up, but it's so hard for me to put my feelings for you into words. But I know I have to do this, and you need to hear this. Yeah, you need to hear them. Alam mo kasi ganito, ang napakalambing ng taong nagmamahal sa inyo. Siguro ito yung taong talagang meant to be. Kasi never niyang mararamdaman, no, yung hinaing ng puso mo, ng damdamin mo, kung hindi niya rin ito nakikita at nararamdaman. Alam mo yung tawag ng soulmate at saka yung twin flame, ganito sila. So kung matagal kayong hindi nakikita, or nagkahiwalay kayo, nagkalayo kayo, no, darating ang panahon, babalik siya sa'yo, sasabihin niya lahat-lahat, aaminin niya lahat-lahat. Yung pinaka ano lang siguro, yung pinakapangit lang siguro na instances, kapag bumalik siya na may karelasyon ka or bumalik siya na nagayuma ka, yung bumalik siya pero kasal ka na, ganun, 'di ba? Kasi alam mo, ganito 'yon. Merong mga clients ako na mahal nila ang isa't isa. Merong isa na mahal niya sobra, no, yung taong ito na pinaritual niya. Lahat ng tao na malas sa mahal niya, tinanggal niya. Alam niyo kung gaano kalaki at kalawak yung pagmamahal niya sa taong ito. Pero yung taong minamahal niya, hindi siya pinapahalagahan. Minsan pinupuntahan siya, minsan hindi. Minsan pinapakinggan siya, minsan hindi. Pero dahil yun sa kalaban, no, na yung kalaban niya is nagayuma, nakulam din. So, sa bawat panahon na nangyayari yung ganun, tinatanggal niya. Hanggang sa natanggal lahat. No? Tapos, pinaritual niya yung finances niya, pinaritual niya yung kalusugan niya, tsaka yung negosyo niya at lahat-lahat, pinaritual niya. Nung dumating na sa punto na na-okay na lahat yon, lahat ng utang or lahat ng nangutang sa kanya, pinaritual niya, nasingil niya. Hindi man sabay-sabay, pero nasingil niya sa loob ng 3 buwan, simula nang mag-umpisa siyang magparitual. So, doon ako naging masaya na hindi lang siya. Marami. Meron din akong mga politicians na nagpaparitual para manalo sa eleksyon. Meron akong mga negosyante, no, na nagpaparitual sa bahay nila para matanggal yung mga negative vibrations sa mga properties nila. At so doon sa mga gustong magpakasal, sa gustong mag-engage, sa gustong mag-celebrate outside sa province or sa ibang bansa. Kasi hindi naman natin alam, 'di ba? Merong iba
Kung kailan sila nag-honeymoon, doon pa sila nadidisgrasya. Yung iba naman, kung kailan nagkaroon ng engagement, doon nadidisgrasya. Yung iba mismo sa araw ng kasal, dahil yun sa mga manifestations ng mga tao. Pero dito sinasabi, may pag-asa na magkakabalikan kayo, may pag-asa na magkakasundo kayo, may pag-asa ang lahat. Ang diferensya lang, kung tama pa ba ang panahon sa araw ng pagdating niya. So kung gusto niyo malaman, no, bago kayo magpakasal, kung may pag-asa pa ba kayo doon sa taong inaasahan nyo, magpabook kayo ng full private reading para naman mag-guide kayo. At kung sakali, no, na mas gusto niyo siya kesa ngayon na kasama ninyo, para hindi masaktan yung karelasyon nyo ngayon, iparitual nyo din na kung sakali man na magtatapat ka, na mas gusto mo yung past kesa sa kanya, iparitual mo na maging kalmado lang siya at matatanggap niya ang desisyon mo para walang mangyayaring masama. 'Di ba? Kasi alam mo, wala naman tao na nagmamahal na matatanggap na sasabihin ayoko na sa'yo. Walang matutuwa ng ganun, 'di ba? Pero may mga taong magagalit at gaganti talaga. Yun yung hindi mo kaya, yung gaganti. At hindi mo alam kung hanggang saan yung ganti na kaya nilang gawin. Lalong-lalo na kung may laban sila pagdating sa gastusan. 'Di ba? Kasi yung barang, yung kulam, yung sumpa, magastos yun. Kesa magpa-cleansing ka, kesa magpa reading ka. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, kung legit yung gagawa, huwag kayong maniniwala na mura yan. Dahil, kung mai-imagine nyo, yung pagluhod, kung katoliko kayo, no? Yun, di ba, kapag naggagawa kayo ng Holy Rosary, di ba, buong rosarito yun, gabi-gabi, gagawin nyo. Kung mai-imagine nyo, kapag nagpagawa kayo ng ritual, no? Hindi lang isang beses ng ikot ng rosary, yung haba ng dasal, na gagawin sa isang ritual sa hinihiling ninyo. So kung mai-imagine nyo kung gaano kasakit sa likod, sa tuhod, no, yung pagtitiis ng mga katulad namin sa ginagawang dasal para sa nagpaparitual, para lang matupad ang gusto ninyo, mas mapapagod kayo, lalong-lalo na kung kayo yung taong hindi pala simba, yung kayo yung tao na hindi makatiis, no, na magtagal sa loob ng simbahan, or gumawa ng novena, or gumawa ng Holy Rosary na prayer. Hindi lang ganun, hindi lang isang ikot, no. Imagine mo, kung alimbawa, ipapaulit sa'yo yung rosarito 7 beses sa isang pagluhod. Ilang kandila kaya ang mauupos bago ka matapos? 'Di ba? So, ito 'yun. Kung gusto mong magparitual, gusto mong magpatanggal ng barang kulam at sumpa, hindi lang 7 beses minsan. Dahil depende sa taas ng kasalanan at pagkakamali at pagkukulang. Ang ritual ay totoong ganun. Hindi ho siya isang luhod, 2 luhod, hindi ho ganun. Nasa relo po 'yun. Kaya ho tayo may relo dahil ando doon ang hiwaga ng buhay ng bawat tao. Hindi ho ordinaryong reader si Phoenix Heart, kundi si Phoenix Heart po ay isang medium, isang white witch, at isa po akong faith healer. So, magkaiba ho sa regular na reader, no? Kung meron man akong mahuhulaan na hindi ninyo matanggap, hindi ko na po yun kasalanan. Basta kapag nahulaan ko, yun na po yun. So, proceed tayo sa English episode, sa Dark and Light, and then sa Real Talk natin. Maraming salamat po sa sumusuporta. At sa gustong magpa-reading at magpa-ritual, bago ang first Friday mamayang hating gabi, willing po akong isagutin kayo. Mag-PM lang po kayo at maraming salamat po.